Hello mga mami! Magandang buhay! Siya nga pala, araw ng Martes. Naisipan kong maglinis ng mga bintana kasi nga nakikita ko ang kapal na ng alikabok. Hindi na rin kasi maasikaso na linisan ng mga kasama ko sa bahay kasi nga busy rin sa bukid. Yung mama ko syempre nagtatrabaho din sa bukid, yung mga kapatid ko nag-aaral. Syempre yung bunso ko rin na lalaki, hindi mo naman mapalinis yun kasi nga taong bukid din yun. Kapag panahon kasi ng pagsasaka, papa ko lang yun naiiwan, lahat sila nasa bukid. Papa ko hindi rin naman makatrabaho kasi nga syempre hindi na siya makatayo ng maayos, hindi na rin siya makahawak. Kaya tamang bantay na lang din ng mga apo. Kaya ngayon nauso na ang harvester. Kung hindi pa nauso ang harvester, siguro maghapong nasa bukid na naman ang pamilya ko naggagapas. Alam nyo guys, taranas ko rin yan yung paggagapas, yung maghapong nasa bukid naggagapas. Kung hindi pa nga uso ang harvester, hamak mo 150 isang araw, maghapon kang nagagapas, minsan maputol pa yung kamay mo, magapas pa yung kamay mo. Sumunod naman is yung takay-takay. It means yung sinusukat ng may-ari or sinusukat ng kabisilya kung gaano kalapad yung nagapas mo, at yun yung perang sa'yo, babayaran sa'yo. Habang naglilinis nga ako ng bintana dyan guys, yung asong nakatali, yung mga aso namin dito is mas malapit ba sa akin kahit bago pa lang ako dito, kilala kaagad nila ako, maamo sila sa akin, ganun. Lalo na yung nakatali, kahapon lang dumating yun pero ang amo na sa akin. Pero alam niyo ba guys, dati hindi naman ako mahilig sa aso. Simula nung nagkaroon ako ng amo na may aso, parang gusto ko na rin mag-alaga ng aso, parang mahilig na rin ba ako makipaglaro sa aso, ganun. Sa totoo nga, namimiss ko na rin yun. Namimiss kong paliguan, lalo na ang toothbrushan. Alam nyo ba guys, talo nyo pa yung minsan yung mga tao. Kasi ngayon tao, minsan isang beses lang mag-toothbrush sa isang araw. Pero yung aso ko na alaga, nako, 2 beses yun. Sa umaga, pagkatapos mong ilabas, papupuin, pawiwiin sa labas, iakyat mo, tapos toothbrushan mo yan, linisan mo yung mga paa niya. Tapos sa gabi, pagkatapos niya yung kumain, ilalabas mo na naman siya, paihiin, ganun. Tapos pag akyat niya yan, toothbrushan mo naman siya bago matulog. Siya nga pala yung unang bintanang nilinisan ko is bintana ng kwarto ko. Ito namang nilinisan ko ngayon, yung katatapos lang is bintana ng kwarto nila mama at papa ko. Ngayon guys, itong pangatlong bintana na nililinisan ko is bintana naman ng kapatid kong lalaki. Kasi nga yung isa kong babae na sumunod sa akin is may sarili ng bahay. Yung pangatlo naman is nagtatrabaho sa bayan, sa San Jose. At yung pang-apat guys is nag-aaral pa sa bayan. Kaya kami lang talaga yung tao dito. Sa katunayan nga yan guys, kakatapos lang din namin maglaba ng mama ko. Tinulungan ko siyang maglaba. Tapos pagkatapos nun is naghugas din ako ng plato. Naboboring kasi ako, wala akong ginagawa. Tapos umuulan pa dito, nakakalungkot. Kaya naisip ko na lang maglinis ng bintana. Total wala naman akong ginagawa habang hindi pa ako busy sa mga gagawin ko. Nakakatatlong bintana pa lang ako na nalinisan dyan. Mayroon pa akong 5 kasi halos 8 bintana yan lahat nalilinisan ko. Ang dami kasing bintana guys. Di pa nga tapos i-rough yung bahay namin. Pero sa loob tapos na lahat. Pero sa mga loob ng kwarto, may hindi pa natatapos. Ang ganda sana kung ganito lahat ng bintana. Yung naka-rough ba, kahit hindi mo na siya pinturahan, parang maganda siyang tignan. Wala din kasi akong trabaho ngayon kaya hindi ko siguro muna siya mauumpisahan. Naglilinis nga ako ng bintana dyan, dumating yung bunso naming kapatid na naghahakot siya ng mga bilugin. Kasi nga yung kubo na ipapatayo namin is ililipat namin sa kabilang pwesto. Kasi nga yung kubo na nasa tapat niyan is sira na. Hindi na pwedeng akyatan kasi nga yung mga kahoy is marupok na, nababali na. Bintana nga pala na nililinis ko na to is bintana pa rin to ng bunso naming kapatid. 2 kasi yung bintana doon. Diyan sana ako magpapesto. Ang problema nga, hindi pa safe kasi nga walang matinong pintuan. Nagpapagawa pa lang ako ngayon ng pintuan. Para sana bago ako magluwas is naayos na yung pintuan at may ikabit na sa kwarto ko para walang makapasok kapag wala ako. Magluluwas kasi kami ng papa ko, ipapas-check up ko siya sa Maynila. Kaya kailangan kong masaraduhan yung kwarto ko para walang makapasok. Di rin naman kami magtatagal dun guys. Kasi nga, may gagawin din ako dito sa aming lugar. Kasi mag-start na naman ako mag-OJT para sa aking board exam. Kaya ako umuwi at hindi muna ako nagtrabaho sa ibang bansa kasi plano kong mag-board exam. Iba pa rin talaga kapag lisensyado ka.
yung nagamit mo ba yung pinag-aralan mo. Kasi pwede kang pumunta or pwede kang mag-apply kung kahit saan. Ganda pa ang sahod. Ito nga bilang bintana na to is bintana na sa tapat ng sala namin, sa harap ng bahay namin. Kanina pa ako sinusundan ng pamangkin ko na yan. Siya nga pala yung anak ng pangalawa kong kapatid. Kaya sumusunod siya sa akin. Gusto niya kasing maglaro ng tubig. Sabi ko sa kanya doon lang siya. Pero hindi siya nakikinig kasi nga mahilig sa tubig yan guys. At maya maya guys dumating na rin yung anak ko na galing school. Yun nga, nag-aagawan sila sa tubig. Sabi ng anak ko is maghuhugas lang siya ng paa. Malapit na nga pala akong matapos sa paglilinis ng bintana yan. Hihirapan lang ako kasi nga yung niraraf yung loob ng bahay namin is may mga simento talagang natatamaan na na pumapasok sa gilid ng bintana na yan. Talagang kinukuskus ko siya guys kahit matigas na. Kasi nga, ang pangit tignan. Tinapos ko na nga palang linisan lahat ng bintana bago ko paghainan ng pagkain yung anak ko. Total maaga pa naman. Alas 11 kasi ang uwian nila. Tapos syempre ang pasok nila is alauna. Kaya ilang oras pa rin siyang makapagpahinga. Madali ko na nga ang paglilinis. Kasi nga baka bumalik na naman yung pamangkin ko. Naubod ng kulit. At maglaro naman ng tubig. Pagkatapos ko nga linisan yung sa tapat ng sala na yan is nilinisan ko naman yung yung sa kusina na tapat ng bintana. Iyan nga pala yung bintana na sa kusina namin. So madali ko lang siyang nalinisan kasi nga makitid lang naman siya. Kaya ang hirap lang yan guys kasi marami rin dumi yan. Kasi nga nung nakaraang linggo is nagpa-rough ako ng kusina namin. Kaya may mga dumikit na semento. Ang hirap pala guys no kapag mahalaki yung bahay nyo. Ang dami mo ring linisin. Lalo na pag walang naka-stay sa bahay nyo. Ganun. Marami kang talagang lilinisan. May stock yung mga alikabok, ganun, kapag hindi lagi nakakapaglinis ng bahay. Hindi na nga bumalik dyan yung pamangkin ko, pero yung mama ko naman ang sumunod. Kasi nga, ginamit ko yung hose. Kaya, pumunta siya dyan, nilinisan niya yung pasta. Masipag kasi magluto yung sumunod sa akin ng mga pang dessert ba. Kaya, naisipan niyang magluto ng spaghetti, kaya nagluto din siya. Habang hindi pa kami busy. Nabangga nga dyan ng mama ko yung cellphone ko kaya tumaob. Pero hindi naman siya nabasag. Bintana nga pala na to na nililinisan ko guys is bintana ng kusina namin. Maliit lang siya. Nilagyan lang ba siya ng bintana dyan para may hangin ba na pumasok? Ganon. Pero saglit ko lang din yan nalinisan. Pasensya na guys sa mga view natin parang nasa gubat. Kasi hindi na dadamuhan. Kasi pag nga magtanim ng mga magulang ko ng mga prutas, kaya tingnan nyo guys, marami dyang bunga ng niyog, ganun, mga buko, may mga saging, may mga guyabano din dyan guys, mga papaya. Ito nga pala yung bahay na pinagawa ko. Pasensya na guys, maraming Christmas tree kasi nga naulan dito, kaya dyan sinamit yung mga nilabhan. Tapos ito naman yung gilid, syempre, ito yung kapatid kong masipag. Ayun yung kubo namin guys, ito yung kabuuan nyo, ito yung likod. So thank you!